isgot sa pangalan sa Ginoo. I know nga na ang Ginoo sa atong kaliwanan. So, karon nga gabi, I would like to share to you the passage ng ako ning giuluhan of great faith. Great faith. Okay? So, dili nga mga verses no nga atong tunan na usa ka mama dili ang naghangyo ang Jesus. Kay gusto niya nga maayo ang iyang anak, kay ang iyang anak na possessed or nasudlan og dautan nga espiritu. So magsugod na sa Matthew 15:22. A gentle woman who lived there came to him pleading, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter has a demon in her, and it is severely tormenting her." So na isa ka Gentile na woman. May kang Gentile, mga unbeliever, na may duha klaseng tao sa time Jesus, mga Jew and Gentile. So, rabing hangyo niya ang Jesus na ayuhon ang iyang anak kay nademonyuhan. No, that word pleading. And ingon siya, it is severely tormenting her. So, makita nimo nga, ma-realize nimo diha nga, grabe na ginapag-angwanta sa bata. Nakakita na ko anang tao dito nga nademonyuhan. So, luoy kaayo noon niya, grabe, mag-agwanta yun. So, natoy diri akong igsuon ni Joel nga Shen na grabe nasudan po daw ang espiritu. Na kay sura niya, ang nataw mo to kay ipang ilan ipang kwintasan o mga unsa na talagang ipang kwintas niya. Wala man gihapon na hitabo. And may gani ato nga time nakapasting ko. So akong gidala si Elmer man siguro no? Elmer o si Roger. Lalaki ang backup. So pagsulod pa lang mo dito, wala na anay foul spirit, mabati na nimo ang baho sa espiritu. So, hindi man kung mamastor ka, dapat very sensitive ka sa ilok sa demonyo. That is why kailangan din ka mag-prayer and fasting. Kaya na mga panahon na tawgon ka sa member kay ino nga pastora, ipaampon ako manghugbi kay na demonyuhan. So, dapat ready gid ka at alagad sa Ginoo. Then, pagsulod mo ana, you have to discern unsa nga spirit ang naa dito. It's a foul spirit. No? Pagsulod na ako dito lang sa kaayo, ang baho. Then, tama pagtanaw na ako sa bata, hindi na siya mga ikusgan man siya. And it really torment him. Kanang kita niyo mga luoy na kaayo, ang mata, magpulisok-pulisok na dyan. So, maayo gani kay nakapangandam ta, ready ta atong nga time naka-prayer and fasting ta. So pag mudil kag ingon ana, ingon ko sa akong mga kauban na mag-ampo gani kag mga inana, ayaw di mo pagpiyo kay akong joke pikatan pa lang ka anak. No? Pero dili gid ka mag-pray kay dapat ready ka unsay buhaton sa demon nga naariha sa suludan ng tao. And then ingon nga mga have mercy on me. He said, Jesus, pwede ba luoy ka sa ako kay na grabe na bidang akong anak, it is severely, grabe na bidang pag-agwanta. Now, in verse 23, dito ba si Jesus? Tingnan siya, but Jesus gave her no reply, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. Tell her to leave, they said. She is bothering us with all her begging. Pero at that time, wala din nag-reply si Jesus. No, wala siya nagpakita o concern sa babae. So, ang mga disciples, so, sige naging mga sis, kanang uli na lang o palayo na, tell her to leave. So, kay kanabang murag na sa mukha na sila nga, sige hangyo ako sa kamama nga, please, kanang ayuhag yun ang akong anak. Maybe daghan ang mga getuan ng mga doktor, maybe na maayo sa doktor. So, kung saan pa na it is a spiritual ano man na siya. So, wala. But in 24, ingan dito, then he said to the woman, I was sent only to help the people of Israel.
God's lost sheep, not the Gentiles. Para si Jesus nga, ako ni ani ko dili, ipadala ko dili para tabangan ng mga taga-Israel, dili para sa mga Gentiles. So, nabang makita nimo sa heart sa mga anang wala ni sila'y ang mga Gentiles sulay luna, no, para bang wala sila'y katungod, luoy sila. But in verse 25, ingon siya, the woman came and knelt before him, Lord, help me. So, makita niyo mong heart sa mama ba? Although, nakaduhog na siya itong istorya, iilan siya nga, sa tinuod lang ako ni ani ko diri para luwason ang mga Israelite people, dili ang mga Gentiles. Kasi gibot sa babae, the woman came and knelt before him, Lord, help me. Pero all the more nga, gipakita sa babae nga, yung luhod siya, kung nangayon ko siya, Lord, nabagi ko. Nabagi ko. Very desperate na niya, mama ba nga, Lord, nabagi ko sa akong anak. Okay? So verse 26, ingon siya, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs, he said. So, bingay. Para bang, ang tanaw sa Ginoo na tayo, ang mga Gentiles, parang mga iro lang ba? Kaya mo siya nga, balik sa 26, iyon siya nga, murang dili man pwede nga, ang children, kuhaan ng pagkaon sa mga iro, o ang pagkaon nga na sa mga bata, ilabog sa mga iro. Medyo say, kanya ang pasumbigyan ni Lord ng mga Israelite, they deserve good. Tapos, kuhaan na ilabog sa mga dogs. Baga pa ang pasabutan ng mga Gentiles, nga naging kamubo. Kabang iro lang sa pananaw. No? Iyon. Pero tanawang ito bag sa babae. Yes, Lord, she replied. But even dogs are permitted to eat crumbs that fall beneath their master's table. Kaya tinuod man na nga, baga pa kami ng mga Gentiles, wala kami katungod nga moambit sa unsa man ang para taga-Israelite. Pero di ba ang mga iro na sila'y katungod nga mukhaon sa mga sobra-sobra nga matagak diha sa lamisa? Para bang kung tanaw mo, nakig-argue ang babae nga yes, lagi wala may katungod, pero pwede may mukhaon sa mga sobra nga gikan sa table. Yes, Lord, she replied, but even those are permitted to eat crumbs that fall beneath their master's table. Para bang dili yun gusto sa mama nga mong give up siya. Kay para sa iya, that is her last hope nga maayo ang iyang anak nga gikan sa pagka-possess. So, ang klaro kayo, para bang kung ako ang maminaw at tulo, uya po tani nga ba, ino na insulto na siya, giklaro na istorya sa iya nga, Gentiles are just like dogs. But iyang gikot ang katungod sa iro, nga ang iro pwedeng mukaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa. Diba? Atong balay, ang atong mga iro na sila'y katungod nga mupunit sa pagkaon nga natagak lang sa atong lamisa. That is their right. Nya, kung atong diba, most of us, dili man nato sipaon, dili man nato papahuwaon because ilan na. No, ilan na lang katungod. Dili pa rin sa iring ang sobrang katungod sa iring. No, tungtong yun ka mga laaw nga iring. Grabe na sobrang na po nilang katungod. Kaya mutungtong yun sa lamisa niya, mga what yun. But the dogs, magulat sa kina sila. And then mag-atang na sila kung na ay mataga. Para bang, kung unsa nang imong sobrang master, mora ko ako. Diba? Now, na-amaze si Jesus sa reply ani nga babae sa woman. Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. Grabe nga bargaining. Amen. Palakpakan nato ang Lord. Ayun siya, wow, grabe pagtuon ni nga babae. Para bang bisan o giingna na siya nga, hopeless na, ayaw na. Hopeless na, wala na yung kaayuhan, di na maayo.
Wala ko'y time. Wala kay right, kumaga pa, but grabe ni nga mama, grabe ni nga babae, na amazed si Jesus sa iyang faith. That is why di na siya, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. Amen? Now, sige, next slide. Tuloy lang ako nakita, great faith requires humility. Diba? At ang babae, niduol siya kang Jesus, and grabe nagpaubos siya, she knelt down. Talagang ang requirement tadi ay para magkaroon ka great na faith and nga passage is that una dapat nakipagpaubos sa inyong kaugalingon. Na Lord, please help me. Tabangi ko Ginoo. Ikaduha is makita sa verse 25, worship. Tabang i-acknowledge niya, yes Lord. I-acknowledge niya si Jesus, i-acknowledge niya nga makahimo si Jesus. I-acknowledge niya nga kaya ni Jesus buhaton ang iyang request. And 3 is persistence. Dili mo undang. Diba? Wala siya ni undang. Wala siya ni uli sa ilaha hangtod dili mo yun si Jesus. Your request is granted. Amen? So, para bang nakita na ko nga Lord, mo ni among ikinahanglan karon. Maingon ninyo nga JIL people, JIL family, your faith is great. No, sa mga nahitabo sa atong simbahan, halos nagdungan-dungan, na ay mga panghitabo nga wala na itong giasahan. Ako mga pag-ampo nga mansama taani nga babae. Diba, di siya hopelessness. Bisan siguro mo ingon ang doktor nga wala na paglaong, siguro ang doktor nga wala na chance. Tama sa I don't know kung nabasa na nakita na ba ninyo itong kuan? Nagawag na ba ninyo itong testimony nga akong i-forward sa JL family? Nakakita mo ito nga testimony from JL Osamis. No? Yung pa, the doctor has the final say na dili na, pero grabe ang faith sa mama. No? So, kanila, tulo kabutang akong nakita ani nga passage. No, nga ningon si Jesus, wow, grabe kang pagtuo. And then ningon siya nga, your request is granted. So, karon nga gabi pinaraman kita diri as we stand in behalf of JIL Church, daghan kay tag mga need, daghan kay tag mga apuonon, may it be nga gikan sa ato karon mo patigbabaw o makitaan ang gitawag nga great faith. Now, as we intercede for our church, as we intercede for others, as we pray for others, makita gid sa Ginoo nga grabe nga itong pagtuo. Bisan nakadungog nga Lord, saan man lang di gid mi kabalo kami padulong. But karon nga gabi let a great faith arise in our heart. Una, humility. Ikaduha, worship. No? Katong pag-acknowledge niya nga, yes, Lord. No, mga ano rami, mga ordinary rami, di na mo kaya. Wala ni katungod kay Gentiles man mi. Pero salamat nga ni padayon o ni persist ang woman o ang inahan. So, grabe na amazing Jesus sa iyang faith. And so, ningon siya, your request is granted. So, I hope nga kining short nga exhortation nga atong nabati karon mo ni ang magtulog sa ato nga magkaroon ng great na faith and ingon ta sa Ginoo, your request is granted. Amen. Manindog ta, let us worship the Lord as we come into our intercession. Let's worship the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Kabangin ni Ginoo nga magkaroon nilo. Ako nga pagtuo sa pagtuo ani nga babae. How many times siyang na-reject, how many times siyang ipapauli na sa mga disciples, but she remained. Lord, padayon siyang itawag, padayon siyang iduol sa iyong house. Padayon siyang Ginoo nga na-acknowledge. And that is why na-amaze ka sa iyang faith. And ginanin mo siya, "Oh woman, you have a great faith. And your request is granted." Oh, we bless you tonight. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaintasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain naming dalangin, kami katakbuhin.